Oh, ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo doon sa penalty of censure kay dating Speaker Pantaleon Alvarez sa kanyang seditious remarks? Okay na sana po yung suspension ng 60 days. Binago pa. Oh, ito po yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer. House censures ex-Speaker Alvarez over seditious remarks. Kaya namimihasa ang mga taong ganito po, umaaboso. Kasi pinapaaboso ninyo eh. But anyway, mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung balita ngayon. Ayan po si Pantaleon, kung kailan po tumanda, naging rebelde na po yung utak. Saan pa niya, Mr. Maravillas, magmana? Yung dating Pangulong Digungan niya? Yung dating Pangulong Digungan paatras yung pagtanda. Mula sa pagiging Pangulo, ngayon Panggulo na. O, diba? Yun nga po. Kaya kailangan ang mga taong ganito po, hindi dapat pinagbibigyan. Kasi diba, pag matanda ka na, dapat may pinagkakatandaan ka. Itong mga taong ito baliktad. Kung kailan tumanda po, doon naging pasaway. Di ba? Dapat pag tumanda na po tayo, makikitaan tayo ng magandang halimbawa at wisdom. Di ba dapat ganon? Itong mga taong ito, naging mga barumbado. Di ba? Grabe ka naman niya, Mr. Maravillas. Yun man talaga po. Dati man niya, Mr. Maravillas, barumbado. Kaya hindi tayo masaya sa naging desisyon ng Ethics Committee po sa Congress na censure lang yung penalty. Okay na sana yung recommendation na 60 days suspension. Wag naman niya, Mr. Maravilla, 60 years. Habang buhay na yan. Termination na. Yan sabi dito sa balita, the House of Representatives adopted the amended Committee on Ethics and Privileges recommendations censuring former Speaker and now Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez over complaints regarding the alleged seditious remarks na ginawa niya po during the prayer rally na punong-puno ng pagmumura. So, sa sesyon mga kababayan kanina ng Ethics Committee, si Committee Chairperson, Co-op NATCO Party List Representative Filimon Ispares, present mga kababayan yung panel's report. Ngayon, yung recommendation niya, 60 days na isuspend. Itong si Alvarez, ayos na sana, binago pa. Ayan po, sabi diyan, our colleague should have been more circumspect on his words or statements or observe the norms of conduct expected of public officials under our jurisdiction. Ngayon, si Camiguin, Congressman Jordan Jesus Romualdo, nagsabi po na baka niya pwedeng i-reconsider natin yung penalty kasi niya parang masyadong mabigat. Kulang pa nga dapat expulsion na yan. Hindi na nga daw makita dyan sa Congress. Hinahanap na. Parang si Pulong. Inaalikabok na yung opisina. Lagi na lang nandun sa Davao, nagpa-plot. Kamiting lagi siguro si Maudigs. Iniisip kung paano i-take over yung palasyo. Di ba? Nag-warning na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na hindi papayag ang ating gobyerno na magtagumpay itong mga destabilizers, mga kababayan. Binabantayan, mga kababayan, ngayon ng ating mga kasundaluhan ang mga possible destabilizers. 2 hours daw, sabi ni
Romualdo. Kasi daw, inadmit naman ni Alvarez na naging emotional lang siya nang sabihin niya nang makapagsalita siya ng mga seditious statements laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Emotional. Sa tanda mo nang yan, pag matanda na po, dapat hindi na po nakikitaan na ganyang mga aggressive behavior. Tama po? Pati sa pananalita, dapat maingat. Pag tayo ay matanda na kayo, childish pa rin. Di ba? Nasanay kasi kayo sa ganyang mga pag-uugali. Kasi ang kasama ninyo, yun lagi, yung dinidisplaying behavior. Hawa-hawa, ika nga. I think itong sinabi ninyo na emotional lang, palusot lang po ninyo. Kasi pinatulan kayo ngayon ng Congress. Kasi trinetin kayo for possible cases. So sabi dito, instead, Romualdo asked that Alvarez be given a penalty of censure. So, madaling sabi, reprimand na lang. Strong reprimand. Pagsabihan na lang. Ganun ba? Hindi kami masaya sa reprimand. So sabi dyan, the severity of a 60-day suspension appears disproportionate to the nature in context of his misconduct. I will move, Madam Speaker, therefore, at the proper time, that the penalty of 60-day suspension recommended by the Committee on Ethics be reduced to censure. Sabi po ni Romualdo. So after deliberation, Isparis agreed with the amendments prompting the plenary to proceed with the voting, where 186 lawmakers voted in the affirmative, 5 in the negative, and 7 abstentions. You just imagine, mga kababayan, na during the rally po ng mga maisog na talawan, nanawagan na si Alvarez sa military na mag-withdraw na ng suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And sabi ng mga defense officials natin, seditious yun. Wala man kasi na nakumbinsi sila sa military. What if may nakumbinsi sila? O di ba malaking problema? Nanggagatong sila, mga kababayan. Pinoliticize nila pati yung ating armed forces. Pagkatapos, yung penalty ninyo, reprimand lang. But anyway, yun, nire-respeto natin ngayon. Pagbigyan na natin kahit hindi tayo masaya na pagsabihan na lang na mali yung kanyang ginawa. Pag umulit pa, hindi na suspension. Kasuhan na po ninyo, expel sa Congress para mag full-time na siyang rebelde. Kasuhan na po, mga kababayan, para makulong. Yun ang dapat dyan na gawin sa ganyang uri ng mga tao. Saan ka nakakitang sumusuldo ka sa gobyerno? Imbis tumulong ka sa ating Pangulo, pasimuno ka pa ng panggugulo. Kung hindi ka barumbadon, tawag sa'yo. So, ganyang uri ng mga opisyal, mga kababayan, dapat walang puwang sa ating gobyerno. Tinatanggal po. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.